dito sa Hoy Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH TV, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV.
Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Ang oras, 7 minuto makalipas ang alas 3 ng umaga. Saan man mangyari ang balita, Luzon, Visayas at Mindanao, hagip ng balitang Prompti. Kinalap ng buong puwersa ng MBC Media Group mula Aksyon Radyo, Radyo Natin Nationwide at DZRH, Provincial at Regional Correspondents. Balita Prompti kasama si Kises Habson. DZRH Balita Prompti. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Ito po ang programang Balitang Prompti ngayong araw ng Biyernes, May 22, 2026. Sa ulo ng mga balita. Department of Justice may go signal na sa PNP at NBI para arestuhin si Senator Bato. Balitang Prompti. ICC ibinasura ang hiling ng kampo ni Duterte na iapela ang desisyon kaugnay ng confirmation of charges. Balitang Prompti. Impeachment trial laban kay VP Sara kasado ng simulan sa July 6. Balitang Prompti. Ilang opisyal ng DPWH at mga kontratista kinasuhan ng DA sa ombudsman kaugnay ng 94 million pesos na Ghost FMR projects. Balitang Prompti. Higit 4,600 na bagong kaso ng HIV na itala sa unang quarter ng taon. Balitang Prompti. Senator Ping Lacson bumwelta sa pahayag ni Senator Pia Cayetano kaugnay ng Senate shooting incident. Balitang Prompti. At 2 patay, isa sugatan sa pamamaril sa Tagum City. Balitang Prompti. Yan ang ulo ng ating mga balita sa programang Balitang Prompti ngayon pong araw ng Biyernes. Sa ngalan po ni Kisa Sabson, ako ang inyong makakasama, Ara Espiritu. Para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa detalye ng mga balita. May go signal na ang Department of Justice sa law enforcement agencies para arestuhin si Senator Bato de la Rosa. Ayon po kay Justice Secretary Frederick Vida, inatasan na nila ang Philippine National Police at National Bureau of Investigation na ipatupad ang arrest warrant ng International Criminal Court laban kay Senator Bato. Paliwanag ni Vida, ito'y dahil maituturing na valid ang arrest warrant na inilabas ng ICC laban kay De La Rosa na umano'y isa sa co-perpetrators ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kasong Crimes Against Humanity. Git po ni Vida, si Senator Bato ay maituturing na pugante at dapat lamang na madala siya sa ICC para kaharapin ang kanyang mga kaso. Balitang Prompti.
Iginiit po ni Justice Secretary Vida na matatawag na pugante sa batas si Senator Bato de la Rosa at dapat nga po nitong harapin ang kaso sa ICC sa The Hague, Netherlands. Binigyang diin ng kalihim kasunod ng pagkumpirma niyang pwede nang arestuhin ng law enforcement agencies anumang oras o araw ang senador habang nasa Pilipinas ito. Dagdag pa po ni Vida, obligado ang gobyerno na tulungang makamit ang hustisya ng mga naging biktima ng war on drugs. Samantala, tiniyak naman ng kalihim na iginagalang pa rin ng pamahalaan at ng ICC ang karapatan ng senador. Balitang Promdi! At sa kaugnay nga pong balita, nagbabala po ang DOJ na mahaharap sa legal consequences ang sinumang magtatangkang tumulong o protektahan si Senator Bato de la Rosa. Ayon po kay DOJ Secretary Frederick Vida, valid ang arrest warrant na inisyu ng ICC kaya anumang pagkakanlong kay Senator Bato ay may kaakibat na parusa hindi lamang po sa batas sa bansa kundi maging sa ilalim ng international legal frameworks. Samantala, nilinaw naman po ni Vida na ang implementasyon ng ICC warrant ay hindi pamumulitika, kundi pagtupad lamang sa state obligations. Gate ni Vida, tungkulin ng pamahalaan na suportahan ang pamilya ng mga biktima ng extrajudicial killings at tiyakin na makakamit nila ang hustisya kung saan bahagian niya nito ang pag-aresto kay De La Rosa. Balitang Promdi! Handa naman po ang PNP Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG na ipatupad ang arrest warrant ng ICC laban kay Senator Bato de la Rosa at all costs. Oras na ipag-utos na raw po ito ng PNP Chief. Ito po ang tiniyak ni CIDG Director Major General Robert Morico II kasunod nga ng go signal ng DOJ para sa pagkakaaresto kay Senator Bato. Ayon po kay Morico, sa ngayon ay hinihintay na lamang nila ang direktang utos ni PNP Chief General Jose Melencio Nortates Jr. bago sila mag-deploy ng mga tauhan. Gate ni Morico, ipakakalat nila ang buong unit ng CIDG sa bawat rehiyon at mga lalawigan at tiniyak po na susundin ng mga ito ang international humanitarian law at police operational procedure. Balitang Promdi! Samantala, nagsumite na po ang pamahalaan ng aplikasyon para sa Interpol Red Notice laban po kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ayon po kay Department of Justice spokesperson Polo Martinez, kabilang ito sa mga legal na hakbang na maaaring gamitin ng gobyerno upang mahanap at maaresto ang senador saan mang bahagi ng mundo. Nilinaw naman ni Martinez na hindi maaaring mag-issue ng hold departure order laban kay De La Rosa dahil wala namang kinakaharap na kaso sa mga lokal na korte sa Pilipinas ang senador. Gayunman, isinailalim na rin aniya si De La Rosa sa Immigration Lookout Bulletin Order matapos nga ang kanyang lihim na pag-alis sa Senado. Balitang Promdi! Samantala, labas muna po tayo ng himpilan. Punta po tayo sa Pangasinan. Isa raw pong 58 years old na laborer na aresto sa buy-bust operation ng PNP sa Urdaneta. Pakinggan natin ang report ni RH38, Freddy Fardo. Nasa kustodiya ng Urdaneta City Police Station ang isang 58 anyos na lalaki, laborer na residente ng Zone 5, Barangay Poblasyon, matapos itong magbenta ng isang plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 1 gramo na may street right price na 6,800 pesos sa pulis na nagkunyaring bayar at agad itong inaresto. Batay sa ulat ni Urdaneta City OIC Chief of Police Lieutenant Colonel Renwick Alamay, nagsagawa ng operasyon ng kanyang mga tauhan sa City Drug Enforcement Team alas 5:45 ng madaling araw sa Sunuan, Barangay Nankayasan, Urdaneta City, matapos silang makipag-ugnayan sa PDEA Regional Office 1 na nagresulta ng pagkadakip sa suspect na ngayon naharap sa kaso ng paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Mula sa Action Radio Pangasinan, ito si Friday Fajardo Aris 30 taguulat para sa DCRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi!
Maraming salamat, Freddy Fardo. Patuloy po tayo sa ating balitaan. Ibinasura po ng International Criminal Court to ICC Pre-Trial Chamber 1 ang hiling ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na iapela ang desisyon ng hukuman kaugnay ng confirmation of charges sa kasong crimes against humanity laban sa kanya. Ayon po sa kampo ni dating Pangulong Duterte, masyadong flexible approach ang ginawa ng pre-trial chambers sa pagtukoy ng saklaw ng kaso at wala umanong malinaw na batayan ng mga ebidensyang ginamit sa pag-confirm ng mga ito. Welta po ng prosekusyon, tama ang naging paglatag ng saklaw ng kaso at nakabatay po ito sa umiiral na jurisprudence. Paliwanag din po ng ICC, sapat ang pag-uugnay ng mga findings sa mga ebidensya na isinumite ng magkabilang panig. Batay po sa desisyon na inilabas ng ICC Pre-Trial Chamber 1, may sapat nga pong batayan para maniwala na may pananagutan si Duterte bilang co-perpetrator o bilang nasa likod po ng war on drugs dahilan para umusad ang paglilitis laban sa dating Pangulo. Balitang Promvi! Ang ating pong oras, 3:17 ng umaga. Kinumpirma naman po ng International Criminal Court o ICC Registry na nagkaroon ng ilang insidente na natumba si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa loob ng ICC Detention Facility sa The Hague, Netherlands. Gayunman, nilinaw po ng ICC na rare episodes o ilang pagkakataon lamang ito at hindi na nangyari pa sa nakalipas na 30 araw. Ayon sa ICC Registry, nagkaroon na ng adjustment sa piitan ni Duterte sa ICC, gayon din po sa visiting rooms para mas malayang makagalaw ang dating Pangulo. Sabi pa ng ICC, sa mga pagkakataong natumba o bumagsak si Duterte, ay mabilis namang rumisponde ang kanilang mga staff at agad dit itong isinailalim sa medical assessment. Balitang Promvi! Punta naman po tayo sa Central Luzon. Ito ay isang high-value individual po na aresto rin sa ikinasang bypass operation sa Subic, Zambales. Pakinggan natin ang report ni RH37, Danny Kumilang. Naaresto ang isang high-value drug suspect sa isinagawang bypass operation ng mga otoridad sa Barangay Kalapakuan, Subic, Zambales. Kinilala ang suspect sa alias na Totoy, 59 anyos, na kabilang ito sa high-value target HBT ng Regional Target List at target ng Oplan Totoy Bato. Pinangunahan ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 3, Zambales Provincial Office ang operasyon katuang ang Subic Municipal Police Station, Provincial Drug Enforcement Unit ng Zambales Police Provincial Office at PNP Drug Enforcement Group SOU. Nakumpiska mula sa suspect ang tinatayang 25 gramo ng hininalan shabu na may standard drug price na 170,000 pesos at tinatayang street value na 40,000 pesos. Maharap ang suspect sa kasong paglabag sa Section 5 at 15 Article 2 ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Dani ko bilang RH37, DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promvi! Maraming salamat, Danny Kumilang. Ito, punta naman po tayo sa usapin sa impeachment ni VP Sara Duterte. Itinakda na nga po sa July 6, araw po yan ng Lunes, ang pagsisimula ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ay makaraang maisilbi ng impeachment court ang summons at makumpleto ang mga kinakailangang proseso bago ang paglilitis. Batay sa napag-usapan sa All-Member Caucus ng Senado noong Miyerkules ng gabi, hanggang June 1 po ang ibinigay na deadline kay Duterte para formal na sagutin ang reklamong impeachment. Sa buong buwan ng Hunyo, isasagawa ang pre-trial proceedings at marking ng mga ebidensya bago tuluyang simulan ang pre-trial proper sa Hulyo. Ibig pong sabihin, kahit naka-adjourn ang Kongreso mula June 6 hanggang July 26, ay magpapatuloy pa rin ang trabaho ng Senado matapos nga po itong mag-convene bilang impeachment court.
Sa oras na magsimula ang trial proper sa July 6, nakatakda ang paglilitis mula Lunes hanggang Miyerkules alas 2 ng hapon, habang ang Huwebes naman po ay ilalaan para sa paghahain ng pleadings at iba pang mga dokumento. Sa pagbabalik naman ng second regular session matapos ang State of the Nation Address o SONA sa July 27, isasagawa po ang regular plenary sessions ng Senado tuwing umaga ng Lunes hanggang Miyerkules po yan, habang tuloy ang impeachment trial sa hapon. Maaari ring magsagawa ng committee hearings tuwing Huwebes at Biyernes o ipagpatuloy pa ang impeachment proceedings kung kinakailangan. Balitang Prompty! At kaugnay nga po niyan, maaaring piliin ng kampo ni Vice President Sara Duterte na huwag siyang personal na humarap sa impeachment trial bilang bahagi umano ng kanilang legal strategy upang makontrol ang takbo ng naratibo ng paglilitis. Ito po ang pananaw ni Paulo Emmanuel Tamase, Associate Dean at Assistant Professor ng University of the Philippines College of Law. Sa isa pong panayam, sinabi ni Tamase na maliban kay dating Chief Justice Renato Corona, karamihan po sa mga opisyal na naharap sa impeachment trial noon ay piniling wag dumalo ng personal sa mga pagdinig. Naniniwala naman si Tamase na sa 4 na articles of impeachment laban kay VP Sara, ang Article 2 na may kinalaman po sa unexplained wealth ang may pinakamalakas na basihan. Paliwanag niya, malinaw at dokumentado umano ang usapin dahil nakabatay ito sa SALN at sa mga naging pagdinig sa Kamara kung saan wala umanong naibigay na sapat na paliwanag ang kampo ni Duterte. Balitang Prompty! Punta naman po tayo sa Negros Island Region. Itong CHR raw po magsasagawa ng inquiry hinggil sa nangyaring umano'y engkwentro sa bayan ng Toboso, Negros Occidental. Pakinggan natin ang report ni RH46, Rex Cantong. Plano ng Commission on Human Rights Central Office na magsasagawa ng inquiry hinggil sa International Human Rights Violation Law sa lungsod ng Bacolod at Negros Occidental sa buwan ng Hulyo o Agosto nitong taon. Ayon kay CHR Commissioner at spokesperson Attorney Bida Ipres, planong magsasagawa ng inquiry dahil sa sunod-sunod na inkwentro sa lalawigan. Dagdag pa ni Ipres, gusto ng kanilang ahensya na ma-establish ang pinagmulan ng nasabing inkwentro. Nanindigan din si Ipres na ang armed struggles hindi solusyon at mayroong paraan upang mapaabot sa gobyerno ang panawagan sa gobyerno. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Prompty! Maraming salamat, Rex Cantong. Samantala, kinontra naman po ni Lead Impeachment Prosecutor Representative Jervil Luistro ang ipinapanukalang payagan ang Senator Judges na lumahok o bumoto online sa impeachment trial laban kay VP Sara Duterte. Ginawa po ni Luistro ang pahayag makaraang ilutang ni Senator Rodante Marcoleta ang impormasyon na posibleng payagan umano si Senator Bato de la Rosa na makibahagi at bumoto sa impeachment trial via Zoom. Ayon po kay Luistro, ang bigat ng gagawing proceedings ay nangangailangan ng personal na presensya ng mga magsisilbing hukom sa buong proseso ng paglilitis. Gate ni Luistro, mahalagang personal na makita at mapag-aralan ng Senator Judges ang mga testigo, dokumento at iba pang ebidensya na ipepresenta sa impeachment court. Critical na hakbang aniya ito lalo na sa pagkilatis sa mga tatayong witness para mabusisi ang kanilang kredibilidad at pagiging totoo sa buong trial. Balitang Prompty! Posibleng makaapekto sa planong pagtakbo sa pagkapangulo sa 2028 ni VP Sara Duterte ang kasalukuyang impeachment proceedings laban sa kanya. Ayon po kay UST Assistant Professor Froilan Calilong, maaaring makaapekto ang impeachment sa imahe ni VP Sara
Pero may posibilidad din na tumaas ang suporta sa kanya dahil sa nakikitang underdog narrative na kadalasang kinikilingan ng ilang botante. Bagaman mahirap makuha ang 16 na boto mula sa 24 na senador na kinakailangang boto para sa conviction, sinabi po ni Kalilong na ang mas malaking usapin ay ang pananaw at tiwala ng publiko sa gitna ng proseso. Giit niya sa ganitong klase ng political proceedings, mas mahalaga pa ang impresyon at tiwala ng publiko kaysa sa aktwal na hatol. Balitang Promdi! Samantala, nagsampa po ng reklamong perjury sa Attorney Manasseh Carpio laban kay dating Senador Antonio Trillanes IV kaugnay ng mga alegasyon nito tungkol sa umano'y ill-gotten wealth ng pamilya Duterte. Sa 11 pahinang reklamo po na inihain sa Pasig Prosecutor's Office, sinabi po ni Carpio na naglalaman umano ng false, malicious, perjuries at defamatory at black propaganda ang sinumpang salaysay at testimonya ni Trillanes sa pagdinig ng House Justice Committee. Sa kanyang affidavit at testimonya, muling inulit ni Trillanes ang mga akusasyong una niyang ibinunyag noong kasagsagan ng 2016 elections hinggil sa umano'y lihim na bank accounts ng pamilya Duterte. Ayon pa kay Trillanes, umaabot umano sa 100 o higit 111 milyon pesos ang laman ng lahat ng bank accounts na iniuugnay kina Duterte at Carpio mula noong April 2016. Iniugnay rin ng dating senador ang naturang pera sa umano'y illegal drug activities ng negosyanteng taga Davao na si Sammy Uy. Sa ngayon, wala pang inilalabas na opisyal na tugon si Trillanes kaugnay ng reklamong isinampa laban sa kanya. Balitang Promdi! Punta naman po tayo sa Western Visayas. Ito, magkakaibigan raw po na pumunta sa sayawan, pinagsasaksak sa Dumangas, Iloilo. Pakinggan natin ang report ni Jocelyn Make. Isa ang patay at isa ang sugatan sa pananaksak sa labas ng sayawan sa Barangay PD Monforth North, Dumangas. Ayon kay Police Corporal John Ray Rubito, investigador ng Dumangas Municipal Police Station, fiesta sa nasabing lugar kaya pumunta ang magkaibigan na alias John at alias Rome. Pero nang lumabas sa sayawan ng dalawa, nagkita sila ng mga suspect na sina alias Kumpol at alias G hanggang sa may nangyaring komosyon. Dito na nagkainitan at nauwi sa pananaksak sa magkaibigan. Iniimbestigahan ng pulisya kung ano ang totoong dahilan ng insidente maliban sa lasing ang mga suspect. Dinala sa ospital ang mga biktima pero namatay si alias John. Sumuko naman sa pulis si alias G habang at large si alias Kumpol. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Make para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi! Maraming salamat, Jocelyn Make. Sa iba pa nating mga balita, naghain po ng reklamo ang Department of Agriculture sa Office of the Ombudsman laban sa ilang opisyal ng DPWH at mga pribadong kontratista dahil sa umano'y 8 Ghost Farm to Market Road project sa Davao Occidental na nagkakahalagang 94 million pesos. Pinangunahan po ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang paghahain ng mga reklamo na nagsasaad ng mga alegasyon ng korupsyon, malversation, pamemeke ng mga pampublikong dokumento, grave misconduct at serious dishonesty laban sa mga respondent. Kabilang po sa mga kinasuhang DPWH officials sina Davao Occidental District Engineer Rodrigo Larete, Project Engineer at OIC Chief of Construction Section Joel Lumogdang, OIC Assistant District Engineer Michael Awa, Quality Assurance Officer Jeffel Faunilian, Acting Finance Chief Char Ryan Ubungen, gayon din po ang kontratistang si Leonila Orgel ng RDF Construction and Supply. Git po ni Chu Laurel, nagsabwatan umano ang mga respondent upang magsumite ng mga pinekeng statements of work accomplished, certificates of payment, project status reports at disbursement vouchers para palabasing natapos sa mga proyekto at makakuha ng bayad para naman sa mga FMR project na hindi naman naipatupad. Pagtitiyak po ng DA Secretary, hindi sila titigil hanggat hindi napapanagot ang lahat ng sangkot sa katiwalian. Balitang Promdi! Pinagpapaliwanag ng Office of the Ombudsman sa Senator Francis Cheese Escudero sa mga alegasyong nag-uugnay sa kanya sa kontrobersya ng flood control projects.
Ayon po kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, nasa preliminary investigation stage na ang kaso laban kay Escudero at hinihintay na lamang ng panel ang kanyang counter affidavit upang may pagpatuloy ang investigasyon. Si Escudero ay posibleng maharap sa mga kasong plunder, graft at bribery na may kinalaman sa issue ng national budget at flood control controversy matapos siyang idawit ni dating DPWH USEC Roberto Bernardo. Samantala, sinabi rin po ni Clavano na nasa preliminary investigation na rin ang mga alegasyon laban po kay dating House Speaker Martin Romualdez kaugnay ng umano'y money laundering at iba pang anomalya sa flood control projects. Balitang Promdi! Labas po tayo muli ng himpilan, punta po tayo sa Eastern Visayas. 4 na pong distressed OFWs nakauwi na raw po dyan sa Tacloban. Pakinggan natin ang report ni RH32, Jimmy Angay-Angay. Umabot na sa karagdagan 4 na po ang mga distressed OFWs na umuwi sa Tacloban mula sa iba't ibang bansa sa Middle East ayon sa Overseas Workers Welfare Administration Tacloban. Dahil dito umabot na sa 255 kabuang bilang ng OFWs ang tinulungan ng ahensya sa ilalim ng kanilang Livelihood Assistance Program upang makapagsimula muli ng kabuhayan sa Pilipinas. Ayon kay Karel Lynn Delmo Abrilio, Labor Communication Officer ng OWA Tacloban, patuloy ang koordinasyon ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan upang agad mabigay ang kinakailangan tulong sa mga umuwing manggagawa. Marami sa mga OFWs na wala ng trabaho nakaranas ng kakulangan sa sahod sa Middle East kaya napilitan silang umuwi sa bansa. Para sa ilang returnees, hindi madali ang muling pagsisimula. Wala silang kasiguruhan kung saan kukuha ng panggastos pero umaasa sila sa tulong ng gobyerno makapagsimula sa kanilang hanap buhay. Patuloy naman hinikayat ng OWA Tacloban ang mga nangailangan ng tulong na makiugnayan sa kanilang opisina upang makakuha ng kaukulang serbisyo at suporta. Samantala na natiling prioridad ng ahensya kapakanan ng mga OFW na napiktuhan ng krisis sa abroad. Mula dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi! Maraming salamat, Jimmy Angay-Angay. Patuloy po tayo sa ating balitaan. May natuklasan raw po ng mga irregularidad ang Office of the Ombudsman sa SALN ng ilang miyembro ng Kamara na nadadawit sa kontrobersiya ng flood control projects. Ayon po kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, lumitaw ang mga irregularidad matapos busisiin ng mga investigador ang SALN ng mga mambabatas at isinailalim din ngayon sa lifestyle check. Paliwanag po ni Clavano, ikinukumpara ng Ombudsman ang mga idineklarang ari-arian ng mga opisyal sa mga record mula sa iba't ibang registries upang matukoy kung tugma ang kanilang mga deklarasyon sa aktwal na pagmamay-ari. Gayunman, tumanggi muna siyang pangalanan ang mga kongresistang may umano'y anomalya dahil nagpapatuloy pa ang investigasyon at marami pa umanong kailangang beripikahin ang ahensya. Balitang Promdi! Nagbabala naman po ang Department of Health o DOH sa pagtaas ng kaso ng Human Immunodeficiency Virus o HIV sa unang 3 buwan ng taong 2026. Batay po sa huling datos ng HIV and AIDS Surveillance of the Philippines, nasa 4,600 ang bagong naitalang kaso ng HIV mula Enero hanggang Marso o katumbas po yan ng 9% na mas mataas kumpara sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Sa naturang bilang, higit 1,000 po o 24% ng mga pasyente ang may advanced HIV. Pinakamataas ang bilang ng HIV infection sa National Capital Region na may 989 na kaso. Sumunod po ang Calabarzon na may 808, pangatlo ang Central Luzon na may 551, Soc-Sargen na may 277 at Davao Region na may 263. Samantala, 4,300 sa mga kaso ay kalalakihan, habang 252 naman ang kababaihan na nasa pagitan ng edad na 2 hanggang 70 years old. Balitang Promdi! Muli naman pong nakabawi ang piso kontra dolyar.
Ayon po sa Bankers Association of the Philippines, nagsara ang palitan sa 61 pesos and 58 centavos kada US dollar kahapon araw ng Huwebes. Mas malakas ito kaysa sa 61 pesos and 74 centavos na naitala noong Miyerkules. Balitang Promdi! Labas po tayo muli ng himpilan. Punta po tayo sa Northern Samar. Nasa 300 solo parents raw po ang tumanggap ng tulong mula sa iba't ibang opisina ng gobyerno. Pakinggan natin ang report ni RH34 Jane Galit Bantayan. Nakakatanggap ng tulong at serbisyo mula sa iba't ibang opisina ng pamahalaan ang 300 na mga solo parents mula sa iba't ibang bayan dito sa lalawigan ng Northern Samar sa ginanap na pagtitipon sa isang aktibidad ng summit ng nasabing mga solo parents. Tiniyak ng provincial government ayon kay Northern Samar Governor Harrison Chuan ang suporta. Ang nasabing summit ay isang one-stop event para sa pagbibigay ng serbisyo at programa mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Bahagi ng aktibidad ang pamamahagi ng ayuda sa bawat solo parents. Tumanggap ang mga ito ng 5 kilong bigkas, binhi, information, education at communication materials. Nabigyan ng panahon na makapagrehistro sa PhilHealth Yakap. Maliban sa ayuda, tumanggap rin ang mga ito ng serbisyo ng employment-related assistance, legal services, barangay micro-business enterprise at iba pa. Ang aktibidad ay inorganisa mismo ng provincial government sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office at partner agencies ang DSWD, TESTA, Bureau of Internal Revenue at iba pang government agencies na nagbigay ng oportunidad sa mga participating solo parents. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, Arts 34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi! Maraming salamat Jane Galit Bantayan. Pansamantala naman pong isasara ang emergency room ng Ospital ng Maynila mula May 24. Araw ho yan ng Linggo. Hanggang raw po sa June 1 para sa malawakang pagsasaayos nito. Ayon po kay Mayor Isko Moreno, dadalhin muna sa 6 na LG Uran Hospital sa lungsod ang mga pasyenteng mangailangan ng agarang atensyong medikal sa panahong ito. Dahil dito, humingi po ng paumanhin at pakikiisa ang pamahalaang lungsod ng Maynila sa lahat habang inaayos ang ospital para na rin sa mas ligtas at maaasahang serbisyong medikal. Balitang Promdi! Punta po tayo sa Balitang Metro Manila. Ito po yung Dimasalang Bridge northbound raw po, sarado muna simula bukas. Bakit nga ba? Pakinggan natin ang report ni RH9 Tina Nolasco. Sarado muna simula bukas May 23 ang Dimasalang Bridge northbound para sa isasagawang rehabilitasyon ng tulay. Sinabi ni Manila Mayor Isko Moreno, target matapos ang pag-asaayos ng naturang tulay pagsapit ng 2 linggo ng Oktubre o bago mag-undas. Ito'y bilang paghahanda sa inaasahang pagdagsa ng mga taong daraan papunta sa Manila North Cemetery. Bunsod dito pinapayuhan ng alkalde ang publiko at mga motorista na simula bukas sundin ang mga alternatibong ruta na inilatag ng Manila Traffic and Parking Bureau upang maiwasan ang matinding pagisikip ng daloy ng trapiko. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balitang Promdi! Maraming salamat Tina Nolasco. Samantala, ito si Senator Ping Lacson raw po may buwelta sa pahayag ni Senator Pia Cayetano kaugnay ng Senate shooting incident. At 2 ang patay, 1 naman ang sugatan sa pamamaril sa Tagum City. Yan at ang iba pang mga balita sa pagbabalik ng programang Balitang Promdi. Sa ating oras, 3:39 ng umaga. Abangan this Saturday. Hi, this is Happy C and you're watching Scene Zone. Mga revelation ng nag-iisang inang reyna ng K-pop. We announced 7 p.m. show. 6:30 na, walang tao sa buong Araneta. Mamatay-matay ako. Parang every show naman. Except yung mga ano. Hindi ako na. Really am so against
ticket scalping. Sobrang ganda, nakalimutan ko i-press record. Anong sagot mo sa mga mahilig manghingi ng ticket? Okay. Alas 12 ng tanghali, dito lang sa DZRH TV. Konting maturity kasi yun nga, before talagang kumbaga gusto ko lang is maglaro lang dati. Kumbaga kahit anong mangyari, at least basta naglalaro ako ganun. Pero ngayon syempre, isipin mo na yung long time, like kailangan namin manalo muna para like maganda yung itakbo ng team namin. Meron pa bang mas mahalaga sa buhay mo aside from basketball? Ano pa yung mga bagay na pinaprioritize mo? Syempre, family ko. Kasi sila naman yung number one kung bakit ako naglalaro ng basketball. Mas maganda kung one franchise lang ako lalaro. Yun yung pangarap ko. Hi, ako si Justin Arana, isang professional basketball player para sa Converge Fiberxers. Abangan ang ating exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Nagbabalik po ang programang Balitang Promdi sa oras na 3:42 ng umaga. Patuloy po tayo sa ating balitaan. Puspusan na nga po ang paghahanda ng Department of Public Works and Highways para sa nalalapit na panahon ng tag-ulan. Ayon po kay DPWH Secretary Vince Dizon, bahagi ito ng direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na gawin ang lahat ng maaaring gawin para maibsan ang epekto ng rainy season lalo na sa mga bahaing lugar. Kabilang po sa paghahanda ang pagsasaayos ng mga drainage system, pagsasagawa ng dredging operations at paglalagay ng mobile tanks. Paglilinaw ng kalihim, ang ganitong paghahanda ay para lamang sa mga ordinaryong mga pag-ulan. Kailangan aniya ng iba pang mga proyekto tulad ng paglalagay ng detention basin para sa mga malalakas na paghagupit ng bagyo tulad ng bagyong Undoy. Balitang Promdi! Nakikipag-ugnayan na ang DSWD sa pamilya po ng nasawing ginang na naghihintay ng ayuda sa Quezon City Hall. Paglilinaw po ni Crisis Intervention Program Director Edwin Morata, hindi pa nagsisimula ang distribusyon ng ayuda nang mahilo si Aling Marlene at mangyari ang insidente. Ayon po sa ulat nitong Martes, biglang nahilo habang nakapila ang ginang at bumagsak ang ulo sa semento na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Sa ngayon, inaalam pa kung ano ang pangangailangan o tulong na pwedeng iabot sa naulilang pamilya. Balitang Promdi! Ito po, nasa pool raw po ng pinakamainit na heat index na 51 degrees Celsius ang Cuyo, Palawan. Ito po ay sinundan ng Apari, Cagayan at Sangli Point, Cavite na tinamaan naman ng heat index na 48 degrees Celsius. Ayon po sa Pag-asa, nasa 56 na lugar sa buong bansa ang tinamaan ng dangerous level na heat index noong Miyerkules po yan. Nasa 47 degrees Celsius naman ang naranasang heat index sa Dagupan City sa Pangasinan. Balitang Promdi! Ito po, good news. Good news nga ba sa mga alipin ng salapi? Idineklara po ng Malacanang ang May 27, araw po yan ng Miyerkules,
Bilang regular holiday po sa buong bansa bilang paggunita sa Eid al-Adha o Feast of Sacrifice. Ito po ay sa bisa ng Proclamation No. 1264 na inilabas ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. kahapon, araw ng Huwebes. Kasunod po ito ng rekomendasyon ng National Commission on Muslim Filipinos na ideklarang national holiday ang nasabing petsa alinsunod po sa Islamic Lunar Calendar. Balitang Prompty. Sa iba pang mga balita, dumistansya po ang Malacanang sa ulat hinggil sa umano'y pag-hire ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa isang London public relations firm para pabanguhin ang kanyang imahe at pangalan. Sa report po ng whale hunting, pinadalhan umano ng confidential proposal ng communications firm na Project Associate si PBBM isang buwan bago ito manalo sa 2022 presidential elections para raw po sa isang offer na i-manage ang international narrative hinggil sa kanya kapalit ng $144,000 na bayad sa isang buwan. Sinabi rin ng whale hunting na ang presidente umano ang nasa likod ng nangyayaring political meltdown sa bansa kabilang ang impeachment trial at Senate shooting incident. Ngunit ayon po kay Palace Press Officer Claire Castro, walang komento ang palasyo sa mga artikulo na anyay nakabatay lamang sa mga espekulasyon at intriga. Git po ni Castro, nakatuon ngayon ang pamahalaan sa pagtugon sa mga problema ng publiko at hindi sa mga chismis na tungkol pa sa mga kaganapan ilang taon na ang nakalilipas. Balitang Prompty. Ito nga po, kaugnay nga po ng nangyaring putukan sa Senado noong nakaraang linggo. Bumwelta po si Senator Ping Lacson sa naging pahayag ni Senator Pia Cayetano na wala umano ni isa sa minority bloc ang nangamusta sa mga kasapi sa mayorya matapos ang shooting incident noong May 13. Sa isang expose, tinanong ni Lacson kung paanong kakamustahin ang mga tao na aniyay tila masayang kumakain, umiinom ng kape, naka-Facebook live nang mangyari ang insidente at inakusan pa silang mga nasa minorya na umano'y may alam sa nangyaring putukan. Matatanda ang naging emosyonal si Cayetano nang ibahagi nito ang takot na kanyang naramdaman habang nangyayari ang putukan sa Senate building. Naluha rin ang senadora nang sabihing wala man lang sa mga kasamahan nila sa minorya ang nag-abalang kamustahin sila. Balitang Prompty. Bukod po kay Senator Lacson, may tugon rin po dyan, may reaksyon din po sa Senator Erwin Tulfo. Pinabulaanan nga po ni Senator Erwin Tulfo ang akusasyon ni Senator Pia Cayetano na walang nangamusta sa kanila matapos ang nangyaring putukan sa Senado. Git po ni Tulfo, nagpadala ng mensahe ng pag-aalala ang mga senador mula sa minority bloc sa kanilang WhatsApp group chat matapos ang insidente. Git po ni Tulfo, sumagot pa nga sa kanilang pangangamusta si Senator Camille Villar. Pero hindi aniya alam ng senador kung bakit hindi ito nabasa ni Senator Pia Cayetano. So bali, ang moral lesson pala dyan, Kuya Jeric, magbasa ng messages. Balitang Prompty. Sa iba pang mga balita, Bulgaran pong sinabi ni Senator Amy Marcos na may nilulutong no election at 3-year term extension ang kasalukuyang administrasyon. Sa panayam po ng DZRH, sinabi ni Senator Amy na ito ay sa pamamagitan ng Constituent Assembly o pagpapalit ng konstitusyon. Ito aniya ay panabla sakaling hindi lumusot ang impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte, gayon din ang pagtaas sa 50 years old na age requirement para maging kandidato sa pagkapangulo. Balitang Prompty. Nilinaw naman po ni Senator Amy Marcos na hindi sumagi sa kanyang isipan ang posibilidad na maging vice presidential candidate ni VP Sara Duterte matapos raw pong lumitaw sa mga survey para sa 2028 election. Ayon po kay Senator Amy, dapat hanapin ni VP ang talagang makakatulong sa kanya. Binalikan din ng Senado o Senadora ang nagdaang 2025 midterms election kung saan siya ay panghuli sa senatorial race at muntik pa malaglag. Una rito, naglabas ng hypothetical survey ang Octa Research kung nanguna o kung saan po nanguna nga ang Robredo Tulfo tandem kontra Sara Amy.
Balitang Promdi. Kumpiyansa po si Senator Amy Marcos na solidong-solido ngayon ang Senate Majority Block sa Senado. Sa panayam po sa DZRH, sinabi ng senadora na matatag ang samahan ng 13 miyembro ng mayorya. Sila lamang aniya ang ginugulo para muling mabago ang Majority Block dahil sa kanilang manipis na bilang. Dagdag pa ng senadora, isa-isa silang kinakasuhan sa iba't ibang dahilan pero hindi aniya matitinag ang kanilang grupo. Balitang Promdi. Mariin naman pong itinanggi ni dating Senate President Tito Soto ang aligasyon nga ni Senator Amy Marcos na mayroon daw pong kasunduan ang ilang senador at ang Kamara para isulong ang charter change sa pamamagitan ng Constituent Assembly o CONAS. Ayon po kay Soto, bagaman may narinig siyang mungkahi na buhayin muli ang usapin ng pag-amenda sa konstitusyon, nananatili lamang umano itong isang ideya dahil mahirap naman itong maisakatuparan. Pinabulaanan din ni Soto ang pahayag ni Amy na ginagamit lamang nila ang kontrobersiyang kinasasangkutan ni Senator Ronald Bato de la Rosa bilang cover para mapatalsik ang kasalukuyang Senate President Alan Peter Cayetano. Giit po ni Soto, walang kinalaman ang minority block sa issue at hindi umano prioridad sa Senado ang charter change sa kasalukuyan. Balitang Promdi. Ito, nakahinga raw po ng maluwag si Senator Ping Lacson nang mapalitan na siya bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Sa isang post sa X, sinabi po ni Lacson na double relief umano ang kanyang nararamdaman ngayon na wala na siya sa pamumuno sa makapangyarihang panel. Kasabay nito ay pinagmalaki rin po ni Lacson ang mga naging investigasyon ng Blue Ribbon Committee na nagresulta umano sa paghain ng mga kaso at pagsisiyasat laban sa ilang mambabatas. Bagaman hindi na siya ang chairman ng komite, tiniyak po ni Lacson na hindi siya titigil sa laban kontra korupsyon. Balitang Promdi. Samantala, 2 naman po ang patay habang isa ang sugatan sa insidente ng pamamaril sa barangay Apocan, Tagum City sa Davao del Norte. Ayon po sa Tagum City Police, nangyari ang insidente dakong 4:45 ng hapon nang makita ang mga biktima na may mga tama ng bala sa kanilang katawan. Isinugod po sa ospital ang mga biktima, subalit idineklara ring dead on arrival ang dalawa habang patuloy namang ginagamot ang isa pang sugatan. Kinilala po ang mga biktima sina alias Ronel, alias Annalyn at Ronnie na pawang mga residente ng Davao City. Lumalabas po sa investigasyon na hinabol ng mga armadong sospek ang sakay ng 2 motorsiklo ng mga armadong sospek raw po na sakay ng 2 motorsiklo ang sinasakyang tricycle ng mga biktima at sunod-sunod na pinaputukan ng baril at mabilis na tumakas. Nakuha po sa lugar ng krimen ang 16 na mga basyo ng bala at isang live ammunition ng caliber 45 habang patuloy ang investigasyon sa posibleng motibo ng pamamaril. Balitang Promdi. Dalawang bata naman po ang natagpuang patay sa loob ng isang nakaparadang sasakyan sa Naga City sa Cebu. Ayon po sa lokal na pulisya, unang napaulat na nawawala ang 2 bata na kapwa 20 bata. Nito pong Lunes ng hapon bago natagpuan Miyerkules bago magdilim. Batay po sa kuha ng CCTV, huling namataan ng magkaibigan na pumasok sa loob ng isang garahe sa Barangay Tuyan. Sa kasagsagan daw po ng paghahanap, natagpuan ng 2 bata na nasa loob ng isang sedan at wala ng buhay. Sa ngayon, patuloy po ang investigasyon sa naturang insidente. Balitang Promdi. Arestado naman po ang isang babaeng nasa likod ng pambubugaw sa 5 individual, kabilang po ang 3 minor de edad sa Zamboanga City. Kinilala po ang sospek na si alias Josie na aktuhan pa na inaalok ang mga biktima sa ikinasang operasyon ng mga otoridad.
Nasa kustodiya na ng lokal na ahensya ang mga menor de edad na biktima na sasailalim po sa medical evaluations at recovery assessment. Samantala, posible namang maharap ang suspect sa kasong qualified human trafficking at habang buhay na pagkakakulong. Balitang Promdi! At dyan na nga po nagtatapos ang ating balitaan sa programang Balitang Promdi. Pero bago po tayo magpaalam, pahabol muna natin batiin ho natin ang mga nakatutok sa ating Facebook at YouTube Live. Unahin na po natin sa ating Facebook. Pagbati po kay Steve Orica watching from California. Magandang umaga ho. Gayon rin po kay Tarsila Espiritu Castro nakasubaybay naman po sa DZRH from Greece. Pagbati rin po kay Edna Rodriguera, gayon rin po kay Mauro Jun Aspiliaga at kay Cher Roque. Gayon din po kay Vernilo Shanoza at ito laging present to dito. Good morning po Becky Villanueva Tezuka. Pagbati rin po kay Celso Areglado Cosico at kay Kenneth Paul Amnunisio. Gayon din po ito, madalas ko rin itong nakikita rito. Lagi itong nakatutok sa DZRH. Pagbati rin po kay Virgilio Sakdalan. Gayon din po kay Victor Bentulan at kay Hanzala Bangkola Tarambisa. Batiin ko rin po ang aking mumi at papa na nakatutok from Bicol, Irene Atener Espiritu. Good morning! Pagbati rin po kay Hermie Esteban. Gayon rin po kay Senyorico Elgarico. Sa mga hindi po natin nabati, babawi ho tayo sa Lunes kasi Friday nga pala ngayon. Happy weekend everyone! Susunod na po ang programang Magandang Umaga Pilipinas, kasama naman po si Kong Angel Palmones. Ako po ang inyong nakasama, Ara Espiritu, para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, 4 na minuto bago mag alas 4 ng umaga.